Inilabas ng asawa ko ang 5 milyong piso para ibigay sa kanyang ina, habang sa akin ay isang ATM card na may lamang 200 piso. Tahimik akong lumipad patungong Bangkok, Thailand. Pagkaraan ng 3 araw, walang tigil siyang tumawag at sumisigaw na umuwi ako para iligtas ang kanyang ina. Mga kababayan, madalas nating marinig na ang pera ay parang kadugtong na ng ating bituka, ngunit sa buhay mag-asawa, minsan ito ang pinakamalupit na sukatan ng pagkatao. May mga lalaking ginagamit ang pera para bilhin ang pagiging masunurin at ang karangalan, ngunit ginagamit din nila ito para maliitin ang kanilang tapat na asawa. Nakakalimutan nila na kapag ang isang babae ay hindi na nakikipag-away dahil sa pera at hindi na umiiyak dahil sa kakulangan, iyon ang simula ng isang malaking unos sa kanyang kalooban. Halina't pakinggan natin ang kwentong ito. Nagniningning ang mga ilaw sa isang mansyon sa isang bagong subdivision. Ang liwanag mula sa chandelier na gawa sa kristal sa kisame ay tumatama sa makintab na mesa na gawa sa marmol na lalong nagpapatingkad sa masasarap na pagkain. Ang hapunan ngayong gabi ay may kasamang baked salmon, cochinillo at isang bote ng red wine na kadarating lang ni Jose Cruz mula sa France. Lahat ay nagpapakita ng karangyaan at kayamanan. Ngunit, ang atmosfera sa hapunan ay napakalamig, kaya't kahit ang marahan na tunog ng kubyerto sa mga plato ay malinaw na naririnig, na parang tunog ng metal na humihiwa sa puso. Nakaupo si Jose sa dulo ng mesa, nakasandal sa upuang gawa sa imported na katad, at marahang iniikot ang baso ng mamahaling red wine. Pinanood niya ang kulay ng alak na may kasiyahan sa mukha ng isang matagumpay na lalaki na nasa tuktok ng kanyang karera. Sa edad na 45, nasa kanya na ang lahat. Isang lumalagong negosyo, isang malaking kayamanan, at ganap na kapangyarihan sa kanyang pamilya. Sa kanyang kanan ay nakaupo si Aling Martha, ang kanyang ina, isang 62 taong gulang na babae na nakasuot ng mamahaling damit na may burda ng peony at puno ng alahas na ginto at jade sa kanyang leeg at mga kamay. Dahan-dahan niyang tinikman ang salmon at paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang anak na may pagmamalaki at pagmamahal. Si Maria, asawa ni Jose, lamang ang tahimik na nakaupo sa kabilang panig. Nakasuot siya ng simpleng damit pambahay, nakapusod ang buhok, at walang kolorete sa mukha na nagpapakita ng pagod, ngunit bakas pa rin ang kanyang natural na ganda at kahinahunan. Halos hindi kumakain si Maria. Abala siya sa paglalagay ng pagkain sa plato ng kanyang biyenan at asawa. Ang kanyang kanin ay halos hindi nagalaw. Biglang, ibinaba ni Jose ang kanyang baso ng alak na lumikha ng isang malakas na tunog. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang passbook na kulay pula at marahan itong inilagay sa harap ni Aling Martha. "Ma, heto ang kaunting regalo ko para sa'yo," sabi ni Jose sa isang malalim ngunit malakas na boses. 5 milyon yan, ma. Gastusin mo sa kahit anong gusto mo o ipaayos mo ang ating family mausoleum sa probinsya para maging mas maganda. Habang buhay kang naghirap para sa akin, ngayon, oras na para suklian ko yon. Nagliwanag ang mga mata ni Aling Martha nang makita ang halaga sa passbook. Agad niyang binitiwan ang kutsara, kinuha ang passbook at sinuri ito, na parang tinitiyak kung totoo. Ngumiti siya ng malapad at ang mga kulubot sa kanyang mga mata ay lalong lumalim na nagpapakita ng kanyang labis na kasiyahan. "Naku, anak, nag-abala ka pa. Matanda na ako. Hindi ko na kailangan ng ganyang kalaking pera," sabi niya. Ngunit mahigpit na niyakap ang passbook na parang takot na may kumuha nito. "Pero sige, dahil mapilit ka, tatanggapin ko na. Gagamitin ko para ipaayos ang mausoleum at bibili na rin ako ng ilang alahas para sa kasal ng bunso mong kapatid." Tumawa si Jose at tumango ng may pagmamalaki. Tumingin siya kay Maria, naghihintay ng papuri o kahit isang tingin ng paghanga mula sa kanyang asawa. Ngunit si Maria ay nanatiling nakayuko, walang emosyon sa kanyang mukha. Ang kanyang kawalang interes ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na ego ni Jose. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Sumimangot siya, kinuha ang kanyang wallet na gawa sa balat ng buwaya at naglabas ng isang luma at kupas na ATM card. Inihagis niya ito sa mesa at dumulas ito papunta sa harap ng plato ni Maria. At ito naman,
Para sa'yo. Malamig na sabi ni Jose. Tumingin si Maria sa card, pagkatapos ay sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay kalmado na parang malalim na lawa. May laman yang 200 piso, sabi ni Jose na may halong pang-iinsulto. Kunin mo para sa mga maliliit mong gastusin. Para sa pagkain at pamalengke, binibigyan ko na ang katulong natin. Wala ka namang kailangang puntahan o gawin. Palamunin lang kita, kaya hindi mo kailangan ng malaking pera, di ba? 200 piso. Ang halagang iyon ay umalingaw-ngaw sa marangyang silid, mas masakit at mas maliit pa sa isang sampal. 5 milyong piso para sa kanyang ina, para ipaayos ang mausoleum at bumili ng ginto. Samantalang ang kanyang asawa, nakasama niya sa hirap at ginhawa sa loob ng 15 taon, na isinakripisyo ang kanyang magandang karera bilang isang interpreter para maging isang may bahay at alagaan siya, ay tumanggap ng 200 piso kasama ng pangmamaliit. Maging si Aling Martha na abala sa passbook ay tumingala at sumang-ayon sa kanyang anak. Tama ang anak ko, Maria. Kapag ang isang babae ay nag-asawa, dapat siyang sumunod sa kanyang asawa. Pinalad ka na at binubuhay ka niya, kaya huwag ka nang maghangad ng sobra. Mahirap kitain ang pera ngayon. Nagtatrabaho siya ng husto sa labas. Ikaw naman, nasa bahay ka lang, parang prinsesa. Ano pa ang gusto mo? Malaki na ang 200 piso para sa mga kung ano-anong bagay, huwag kang maging maluho. Tiningnan ni Maria ang card sa mesa. Hindi niya ito kinuha o itinulak palayo. Pakiramdam niya ay may pumipiga sa kanyang dibdib na nagdudulot ng matinding sakit. Sa loob ng 15 taon, nasanay na siya sa pagiging dominante ni Jose at sa pagiging mapanuri ng kanyang biyenan. Natuto siyang manahimik at lunukin ang kanyang mga luha para mapanatili ang tinatawag nilang masayang pamilya. Ngunit ngayong gabi, tila umabot na sa hangganan ang kanyang pagtitiis. Naalala niya ang mga gabing walang tulog kapag may sakit ang kanilang anak, habang si Jose ay umuuwing lasing mula sa pakikipag-inuman at nagsusuka sa buong bahay. Siya ang nag-iisang naglilinis habang karga ang kanilang anak. Naalala niya ang mga Pasko at Bagong Taon na siya lang mag-isang naghahanda ng Noche Buena para sa pamilya ng kanyang asawa, habang si Jose ay nakaupo lang at nagkakape at si Aling Martha ay ipinagmamalaki sa lahat kung gaano kabuti at mapagmahal ang kanyang anak. Tinawag siya ni Jose na palamunin. Hindi niya alam na ang mga online translation projects na ginagawa niya sa gabi habang tulog na ang lahat, ang perang kinikita niya ay ginagamit niya para ibili ng pinakamahusay na bitamina ang kanyang biyenan, dahil hindi nito gusto ang mga gamot na bigay ng gobyerno, at para ibili ng mga mamahaling damit si Jose para hindi siya mapahiya sa kanyang mga kliyente. Ano? Sa tingin mo maliit ang pera ko? Sigaw ni Jose nang makitang hindi pa rin kumikibo si Maria. Tingnan mo nga ang sarili mo, mula ulo hanggang paa. Mayroon ka bang gamit na hindi ko binili? Ang bahay na ito, ang kotse na ginagamit mo sa pamamalengke, kahit ang kanin na kinakain mo, pawis at dugo ko yan. Matuto kang lumugar. Ngumisi si Aling Martha at kumain ng isang piraso ng salmon. Hayaan mo na siya, anak. Sayang lang ang laway mo. Ang mga taong hindi kumikita ng sarili nilang pera, nagiging manhid na rin ang isip. Hindi nila maiintindihan ang hirap ng isang breadwinner. Kain na, masarap itong salmon. Huminga ng malalim si Maria, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Jose. Wala nang bakas ng pagpapakumbaba sa kanyang mga mata, kundi isang nakakatakot na kawalan at isang kakaibang kapayapaan. Salamat, sabi ni Maria sa isang mahinang boses. Kinuha niya ang ATM card at inilagay sa kanyang bulsa. Ang kanyang kilos ay mabilis at walang bahid ng sama ng loob o pagkaawa sa sarili. Kinuha niya ito na parang isang piraso ng basura, isang bagay na walang halaga. Natigilan si Jose sa reaksyon ng kanyang asawa. Inaasahan niyang magrereklamo ito o iiyak at magkukulong sa kwarto tulad ng dati. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng dahilan para sigawan pa ito. Ngunit ang biglaang katahimikan at pagsunod ni Maria ay nagdulot sa kanya ng pagkadismaya na parang sumuntok siya sa hangin. Mabuti naman, at alam mo. Malamig na sabi ni Jose, at bumalik sa pag-inom ng kanyang alak. Bilisan mong kumain at maglinis.
May online meeting ako mamaya kasama ang mga kliyente sa Amerika. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Opo. Maikling sagot ni Maria. Tumayo siya at iniwan ang kanyang mga kubyertos. Ang kanyang kanin ay buo pa rin at malamig na. Paalam po, ma. Nagpaalam siya kay Aling Martha at tahimik na umakyat sa hagdanan. Ang kanyang payat na anino ay gumuhit sa puting pader sa ilalim ng nagniningning na chandelier. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas ay halos hindi marinig, na para siyang isang anino, isang hindi nakikitang tao sa sarili niyang bahay na kanyang pinagsilbihan sa loob ng maraming taon. Sa likuran niya, muling umalingawngaw ang masayang tawanan ni na Jose at Aling Martha. Pinag-uusapan nila ang pagpapaayos ng mausoleum at ang nalalapit na European tour ni Aling Martha. Walang nagtanong kung gutom si Maria. Walang nakapansin sa lungkot sa kanyang mga mata. Naniniwala si Jose na ang pera ay kapangyarihan at ginamit niya ang kapangyarihang iyon ng walang awa. Hindi niya alam na ang 200 pisong iyon ang huling patak na nagpabagsak sa manipis na sinulid ng kanilang pagsasama. At ang katahimikan ni Maria ngayong gabi ay hindi pagsunod, kundi ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Isang bagyo na tatangay sa lahat ng pekeng kapayapaan na kanyang ipinagmamalaki. Pumasok si Maria sa kanilang silid-tulugan at isinara ang pinto. Ang maingay at magarbong mundo sa labas ay naputol sa likod ng makapal na kahoy na pinto. Umupo siya sa gilid ng kama, kinuha ang card mula sa kanyang bulsa at inilagay sa ibabaw ng kanyang dresser sa tabi ng kanyang pasaporte na 1 linggo na niyang itinago sa ilalim ng kanyang aparador. Sa pasaporte, malinaw na nakasulat ang mga salitang Kingdom of Thailand sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lampara. Hindi siya umiyak. Matagal nang naubos ang kanyang mga luha, kasabay ng mga pagkakataong hinahagisan siya ni Jose ng pera at ng masasakit na salita ng kanyang biyenan. Hindi siya matutulog ngayong gabi. May mga bagaheng kailangan niyang ayusin at mga utang na dapat bayaran bago siya umalis. Ang tunog ng tubig mula sa gripo ay humahalo sa kalansing ng mga pinggan na lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog sa malawak na kusina. Nakatayo si Maria sa tabi ng lababo, ang kanyang payat ngunit maliksing mga kamay ay naghuhugas ng bawat plato at maingat na inilalagay sa lalagyan. Ang bula ng sabon sa kanyang mga daliri ay kumikinang sa ilalim ng ilaw at dumadaloy kasama ng tubig, dala ang mga tira-tira ng marangyang hapunan. Sa sala, ipinapalabas sa telebisyon ang panggabing balita. Kasabay nito ang malakas na boses ni Jose na nakikipag-usap sa telepono. Ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan ang plano niyang ipaayos ang mausoleum ng kanilang pamilya. Oo, 5 milyon. Naghirap ang nanay ko sa buong buhay niya. Ngayon na may pera na ako, dapat ko siyang alagaan. Asawa ko? Ano naman ang alam niya? Babae lang yan na nasa kusina lang. Kung magkano ang ibigay ko, yun lang ang alam niya. Malinaw na narinig ni Maria ang mga salitang iyon. Kung ito ang Maria ng kahapon, marahil ay nasaktan siya at umiyak o sinadya niyang gumawa ng ingay para malaman ng asawa niya na nagagalit siya. Ngunit iba ang Maria ngayong gabi. Kalmado siya sa isang kakaibang paraan. Nilinis niya ang bawat plato, pinunasan ang bawat kutsara at tinidor, at inilagay ang mga ito sa tamang lugar sa loob ng cabinet. Ang bawat kilos niya ay banayad at tumpak na parang isang programadong makina, walang labis, walang kulang, at walang emosyon. Pinatay ni Jose ang telepono at sumilip sa kusina. Nakita niya ang likod ng kanyang asawa na abala pa rin sa pagtatrabaho. Kumunot ang kanyang noo. Ang katahimikan ni Maria ay nagdulot sa kanya ng kaba. Karaniwan, pagkatapos ng mga pag-aaway tungkol sa pera o masasakit na salita mula sa kanya, palaging may reaksyon si Maria. Minsan ay umiiyak, minsan ay hindi siya kinikibo o hindi kumakain o kahit isang tingin lang ng sama ng loob. Ngunit ang biglaang pagsunod nito, kasama ang kanyang pasasalamat kanina, ay nagdulot kay Jose ng pag-aalala. Ito ay tulad ng isang kalmadong dagat bago ang isang malaking bagyo. Ngunit ang kanyang kayabangan bilang isang taong mayaman ay mabilis na nagtaboy sa kanyang mga alalahanin. Ngumisi si Jose at sinabi sa sarili, "Siguro natakot na." Hawak ang 200 piso, paano siya magrereklamo? Takot na mawalan ng suporta, takot na palayasin, kaya kailangang maging masunurin.
Ganyan dapat ang mga babae, kailangang takutin para matuto. Dahil dito, napanatag si Jose, pinatay ang TV at umakyat sa taas. Dumaan siya sa kusina at nag-iwan ng isang salita. Linisin mo ng maigi, may bisita tayo bukas. Huwag mong hayaang maging magulo ang bahay at pagtawanan tayo. Hindi lumingon si Maria, tumango lang siya. Ang kanyang likod ay nanatiling hindi gumagalaw, matatag na parang isang estatwa. Sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Tahimik na ang buong bahay, tanging ang huni ng mga kuliglig sa hardin at ang malakas na hilik ni Jose mula sa kanilang silid ang maririnig. Hindi pa rin tulog si Maria. Nakatayo siya sa loob ng walk-in closet, hawak ang isang plansa. Sa harap niya ay ang puting damit na paborito ni Jose, ang damit na isusuot niya sa mahalagang pulong bukas. Ang singaw mula sa plansa ay tumatama sa mukha ni Maria, mainit at mamasa-masa. Maingat niyang pinlantsa ang bawat bahagi ng damit, bawat tupi sa kwelyo, at bawat linya sa manggas. Ginagawa niya ito araw-araw sa loob ng 15 taon, kaya't kahit nakapikit ay kaya niyang gawin. Ngunit ngayong gabi, bawat kilos ng plansa ay may ibang kahulugan. Hindi ito pagsunod ng isang asawang takot sa kanyang asawa. Ito ang huling kabaitan ng isang babaeng malapit ng umalis. Hinaplos ni Maria ang malambot na tela na alala niya noong bagong kasal pa lang sila, iilan lang ang damit ni Jose. Siya ang nagtatahi ng mga natanggal na butones at kinukusot niya ang mga damit para hindi agad maluma. Mahirap sila noon, pero masaya. Ngayon, puno na ng mamahaling damit ang kanyang aparador, ngunit ang init ng pamilya ay matagal nang nawala. Pinaplansya ko ang damit mo sa huling pagkakataon. Para bukas, kapag lumabas ka na nakaporma, maaalala mo na ang lahat ng ito ay hindi basta-basta. Bulong ni Maria sa sarili. Na may mapait na ngiti, isinabit niya ang damit sa isang hanger at inilagay sa lugar na madaling makita. Pagkatapos, tinanggal niya ang saksak ng plansa at inayos ang wire. Naging tahimik ang silid, tanging ang kanyang mahinang paghinga ang maririnig. Bumalik si Maria sa kanilang silid, tulog pa rin si Jose, nakayakap sa unan, bahagyang nakabuka ang bibig, walang kamalay-malay sa lindol na malapit nang yumanig sa kanyang buhay. Tinitigan ni Maria ang kanyang asawa. Sa kanyang mga mata, wala nang pag-ibig, wala na ring galit. Tiningnan niya ito na parang isang estranghero. Minahal niya ang lalaking ito, minahal niya ito ng higit pa sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang kawalang pakialam at pangmamaliit ang unti-unting pumatay sa pag-ibig na iyon. Tumalikod siya at dahan-dahang lumapit sa kanyang aparador. Hindi siya nag-ingay sa paghila ng maleta. Kumuha lang siya ng isang maliit na bag at inilagay ang ilang simpleng damit at mga personal na gamit. Hindi niya dinala ang anumang binili ng pera ni Jose. Ang mga magagarang damit, ang mga mamahaling bag na regalo nito sa kanya tuwing anibersaryo para maipagmalaki siya sa kanyang mga kliyente, iniwan niya ang lahat. Ang kanyang bagahe ay magaan tulad ng kanyang kalooban ngayon. Sa huli, kinuha ni Maria mula sa isang lihim na drawer ang isang makapal na sobre. Hinawakan niya ito, ramdam ang bigat ng katotohanan sa loob. Hindi ito isang divorce paper, masyadong simple ang divorce paper. Pupunitin lang ito ni Jose at pagtatawanan siya. Mas mabigat ang laman nito. Ito ay mga ebidensya, mga numerong nagsasalita, isang salamin na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng kanilang magarbong pamilya na hindi kailanman tinanggap ni Jose. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at bumaba sa opisina ni Jose sa unang palapag. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa determinasyon. Inilagay niya ang sobre sa ibabaw ng safe, kung saan tuwing umaga ay kinukuha ni Jose ang kanyang pera o mga dokumento. Inayos niya ito para siguradong hindi ito makakaligtaan. Pagkatapos, bumalik si Maria sa sala at umupo sa sofa. Tumingin siya sa orasan, 3:00 ng umaga. 2 oras na lang at darating na ang taxi na maghahatid sa kanya sa airport. Ang flight papuntang Bangkok, Thailand ay 6:00 ng umaga. Hindi niya binuksan ang ilaw, tahimik siyang nakaupo sa dilim. Napakalaki at napakaganda ng bahay na ito, ngunit hindi ito kailanman naging isang tahanan para sa kanya. Ito ay isang kulungang ginto, kung saan siya ay minamaliit, kung saan kailangan niyang gumanap bilang isang masunuring manika. Ang tunog ng orasan ay parang isang countdown. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata, at huling sinamyo ang amoy ng bahay.
ang amoy ng kahoy, ng mamahaling air freshener, at ng malamig na amoy ng kalungkutan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng pumasok sa mga kurtina. Tumayo siya, isinuot ang isang manipis na jacket, at kinuha ang kanyang bag. Hindi na siya lumingon sa hagdanan na papunta sa kanilang silid, kung saan ang kanyang asawa ay mahimbing pa ring natutulog, nangangarap ng kapangyarihan at pera. Binuksan niya ang mabigat na pinto at ang malamig na hangin ng umaga ay pumasok, dala ang hamog na nakakaginaw ngunit sariwa. Lumabas si Maria, isinara ang pinto sa kanyang likuran, at ang 15 taon ng kanyang kabataan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay marahan ngunit tiyak, na nagtapos sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Naghihintay na ang taxi sa labas. Sumakay si Maria at umandar ang sasakyan. Iniwan ang marangyang bahay, ang 200 pisong nakapatong sa mesa, at isang bomba na naghihintay na sumabog sa ibabaw ng safe. Ang sikat ng araw ay tumagos sa makapal na kurtina, na nag-iwan ng mga patak-patak na liwanag sa malawak na kama na may mamahaling kumot. Nag-inat si Jose Cruz, mabigat pa ang kanyang mga mata. Gaya ng kanyang nakasanayan sa loob ng 15 taon, kinapa niya ang mesa sa tabi ng kama, hinahanap ang isang baso ng maligamgam na tubig na may honey at lemon na laging inihahanda ni Maria tuwing umaga. Ngunit ang kanyang mga daliri ay dumampi lamang sa malamig na kahoy, walang baso, walang mainit na singaw. Kumunot ang noo ni Jose. Ang tuyong lalamunan ay nagdulot sa kanya ng inis. Tumingin siya sa tabi niya. Ang una ni Maria ay maayos at malamig na parang walang natulog doon. "Maria, nasaan ka? Nasaan ang tubig ko?" sigaw ni Jose. Ang kanyang boses ay pauspa dahil sa pagtulog. Tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Ang malawak na silid ay biglang naging napakatahimik. Walang tunog ng tsinelas, walang marahang pagbukas ng kurtina, at walang tunog ng tubig mula sa banyo. Napakamot si Jose sa kanyang ulo at bumangon. Pumasok siya sa banyo, nagbabalak na maghilamos para magising at pagkatapos ay sermonan ang kanyang asawa. Ngunit nang tumayo siya sa harap ng lababo, natigilan siya. Ang toothpaste ay sarado pa rin, hindi nakapiga sa kanyang toothbrush tulad ng dati. Ang kanyang tuwalya ay tuyo at nakasabit ng maayos, hindi binasa ng mainit na tubig para ipunas sa kanyang mukha. Ang mga maliliit na detalyeng ito ay hindi niya kailanman pinansin. Para sa kanya, ito ay mga obligasyon ng isang asawa, ngunit ngayong wala ang mga ito, nakaramdam siya ng isang kakaibang kakulangan na parang isang makinang biglang nawalan ng langis. Piniga ni Jose ang toothpaste at tumalsik ang bula sa salamin. Nagmura siya sa kanyang isip, naghilamos ng mabilis at lumabas. Binuksan niya ang kanyang aparador at ang unang nakita niya ay ang puting damit na maayos na nakasabit sa lugar na madaling makita. Ang kwelyo ay tuwid at ang mga manggas ay walang gusot. Gawa ito ni Maria kagabi. Nang makita ang damit, ngumisi si Jose. Akala ko kung ano na, marunong pa rin palang magplansa para sa asawa. Siguro nagtatampo lang yan at nagkukulong sa kusina. Isinuot ni Jose ang damit at ang malambot na tela ay nagdulot sa kanya ng kaunting kaginhawaan. Isinuot niya ang kanyang kurbata, nagpabango at bumaba. Inaasahan niyang pagbaba niya sa kusina, sasalubungin siya ng amoy ng tapsilog o mainit na pandesal at makikita niya si Maria na nakayuko, naghihintay ng kanyang kapatawaran, ngunit nagkamali siya. Ang malawak na kusina ng pamilya Cruz ay malamig na parang isang puntod. Ang kalan ay nakapatay, walang anumang init. Ang mga kaldero at kawali ay tahimik sa loob ng cabinet. Sa hapagkainan, sa halip na mga plato at mainit na pagkain, isang florera lamang ng mga rosas na nagsisimula ng malanta ang naroon at ilang talulot ang nahulog sa ibabaw ng mesa. Walang Maria, walang almusal, walang anuman. Natigilan si Jose sa gitna ng kusina at nagsimulang makaramdam ng pag-aalala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Maria. Walang sumasagot. Sa halip ay isang boses mula sa operator ang nagsabing, "The number you have dialed is currently unavailable." Ibinaba ni Jose ang telepono at inihagis sa sofa. "Magaling. Ang galing mo, Maria. Naglakas loob kang patayin ang telepono mo? Sige. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang mag-inarte." Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng tsinelas
mula sa hagdanan. Bumaba si Aling Martha, hawak ang kanyang tiyan at nakasimangot. Nakasuot siya ng mamahaling pantulog, magulo pa ang kanyang buhok at halata ang kanyang pagkainis. Jose, nasaan ang asawa mo? Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Gusto ko sanang kumain ng lugaw pero kanina ko pa siya tinatawag, hindi siya sumasagot. Ang kusina ay malamig. Balak ba niyang gutumin ako hanggang mamatay? Tumingin si Jose sa kanyang ina, pinipigilan ang kanyang inis. Wala siya dito, ma. Tinawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Siguro umuwi sa kanila. Nang marinig ito ni Aling Martha, nanlaki ang kanyang mga mata at ngumuso. Ano? Umuwi sa kanila? Nako, saan naman siya pupunta? Siguro nagtatampo lang yan dahil sa card kagabi. Alam ko na ang ugali ng babaeng yan. Konting bagay lang, nagagalit na agad. Hayaan mo siya. Huwag mo siyang tawagan. Tingnan natin kung mabubuhay siya nang walang pera mula sa atin. Sigurado, babalik din yan at luluhod sa paanan mo. Umupo si Aling Martha at tinapik ang walang laman na mesa. Pero ano na ngayon? Gutom na ako at bumababa na ang blood pressure ko. Hindi ko rin mahanap ang mga gamot ko. Tuwing umaga, inihahanda niya yon sa isang maliit na lalagyan sa tabi ng kama ko. Ngayon, wala. Napabuntong hininga si Jose at binuksan ang ref. Puno ito ng pagkain, imported na karne, salmon at mga gulay, ngunit lahat ay hilaw pa. Tiningnan ni Jose ang mga mamahaling pagkain at napailing. Marunong siyang kumita ng milyon, marunong siyang mamahala ng daan-daang empleyado, ngunit hindi siya marunong magluto ng simpleng lugaw dahil hindi siya hinayaan ni Maria na gumawa ng mga gawaing bahay. Sige na, ma, magbihis ka na. Kakain tayo sa labas. At bibili na rin tayo ng gamot mo. Isinara ni Jose ang ref. Sige. Tumayo si Aling Martha at nagpatuloy sa pagrereklamo. Traidor talaga. Umalis na hindi man lang nagluto ng almusal para sa biyenan niya at hindi man lang nag-iwan ng habilin tungkol sa mga gamot. Ang ganyang klaseng manugang ay dapat turuan ng leksyon. Hindi mo pwedeng hayaan na umabuso siya, sumang-ayon si Jose. Sa kanyang isip, si Maria ay hindi isang kaawa-awang asawa kundi isang rebeldeng kailangang parusahan. Naalala niya ang 5 milyong pisong ibinigay niya sa kanyang ina kagabi at ang lahat ng kanyang yaman. May pera siya, maraming pwedeng magsilbi sa kanya. Kung wala si Maria, mabubuhay pa rin ang pamilyang ito at mas masaya pa dahil hindi na nila makikita ang malungkot niyang mukha. Nag-aayos ang mag-ina para umalis. Nahirapan si Jose na hanapin ang kanyang medyas na nasa isang sulok ng aparador. Magkaiba ang pares. Ikinabit niya ito ng may inis at sinabi sa sarili na bibili siya ng 1 dosenang bagong pares mamaya. Si Aling Martha naman ay nahirapan sa kanyang mga gamot para sa high blood. Kumuha na lang siya ng 1 bote sa estante, iniisip na pwede na yon. Isinara nila ang pinto ng mansyon at ang bahay ay naging tahimik. Pinaharurot ni Jose ang kanyang Mercedes. Iniwan ang kanilang tahanan na unti-unting lumalamig. Nagpatugtog siya ng malakas na musika para mawala ang kakaibang pakiramdam na kanyang nararamdaman. Kampante siyang hawak niya ang sitwasyon na si Maria ay isang ibon na lilipad lang saglit at babalik din dahil sa gutom at lamig. Ngunit hindi alam ni Jose na sa isang lugar na libu-libong milya ang layo, si Maria ay sumasalubong sa umaga hindi ng luha, kundi ng isang ngiti ng kaluwagan. At ang kanyang pagkawala ngayon ay hindi isang pagtakas, kundi ang simula ng isang malaking alon na tatama sa kanila, natatangay sa lahat ng kanilang kayabangan at pag-asa sa iba. Maganda ang sikat ng araw ngayong umaga, ngunit para kay Jose, ito ay isang nakakasilaw na liwanag na hudyat ng isang mahabang araw na puno ng mga problemang hindi kayang solusyonan ng pera. Ang mabilis na almusal sa isang karinderya ay nagtapos sa inis. Ang ma-MSG na pagkain ay nagdulot kay Aling Martha ng uhaw sa buong biyahe pauwi. Si Jose naman ay naiinitan dahil sa sikip at ingay ng lugar. Pag-uwi sa bahay, bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Tahimik pa rin ang mansyon. Walang bumabati, walang nag-aalok ng malamig na tubig. Niluwagan ni Jose ang kanyang kurbata at inihagis ang susi ng kotse sa mesa. Kailangan niya ng cash. May laro siya ng golf kasama ang isang kliyente at ugali niyang magbigay ng malaking tip sa mga staff kaya kailangan niya ng maraming pera sa kanyang wallet.
Pumasok siya sa kanyang opisina sa unang palapag, kung saan nakalagay ang kanyang safe. Ito ang sentro ng kanilang pananalapi, kung saan niya itinatago ang mga mahahalagang dokumento, ginto, at mga sikreto sa negosyo. Alam ni Maria ang password, ngunit bihira niya itong buksan nang walang pahintulot niya. Inilagay ni Jose ang code at bumukas ang pinto ng safe. Sa ibabaw ng mga titulo ng lupa at mga dolyar, may isang makapal na sobre. Kakaiba ito sa gitna ng mga mahahalagang ari-arian. Kumunot ang noo ni Jose at kinuha ang sobre. Medyo makapal at mabigat ito. Divorce paper? Ngumisi si Jose. Magaling. Gusto mo akong takutin? Tingnan natin kung anong mga panunuyo o paninisi ang isinulat mo dito. Pinunit niya ang sobre, ngunit walang divorce paper sa loob. Isang itim na notebook at isang maliit na silver na USB ang nahulog. Nagulat si Jose at pinulot ang notebook. Walang pangalan sa pabalat, tanging ang sulat kamay ni Maria sa isang sulok. Talaan ng gastusin, 2023. Binuklat niya ang unang pahina, at ang kanyang mga mata ay napuno ng mga numero. Mga numerong maingat na isinulat at nakaayos sa mga column. Petsa, item, halaga, at tala. Tiningnan niya ito ng mabilis. Sa simula ay may pangmamaliit, ngunit habang nagbabasa siya, lalong kumunot ang kanyang noo. Ika, 12 ng Enero, gamot para sa rayuma ni Mama imported mula sa France, 6,000 pento. Tala. Hindi hiyang si Mama sa gamot ng gobyerno. Sumasakit daw ang tiyan niya. Ika, 15 ng Pebrero, abuloy para sa burol ni tita sa probinsya para kay Jose, P7,000 putita. Tala, may business trip si Jose. Tumawag si tita at nagrereklamo, kaya kailangang magpadala ng dagdag para hindi siya magalit. Ika, 20 ng Marso, English tutorial para kay Junior. 12,000 isang kurso. Tala, bayad na para sa tren buwan. Mabilis na binuklat ni Jose ang mga pahina at nahilo siya sa dami ng sulat. Akala niya, sapat na ang P30,000 na ibinibigay niya kay Maria buwan-buwan. Inakala niya na si Maria ay namamalengke at nagluluto lang, kaya saan niya gagastusin ang pera. Ngunit sa pagtingin sa notebook, nakita niya kung gaano kalaki ang tunay na gastusin. Ang pagtaas ng presyo, mga gastusin sa pamilya, mga abuloy at mga regalo para mapanatili ang kanyang magandang imahe sa mga kamag-anak, lahat ay si Maria ang nag-asikaso. At pagkatapos, huminto ang kanyang daliri sa isang pahinang may pulang marka. Ang nakasulat sa tala ay nagpatigil sa kanyang puso. Ika, 1 ng Hunyo, bayad sa utang ni Tonyo, kapatid ni Jose, P75,000. Nanlaki ang mga mata ni Jose. Si Tonyo, ang kanyang kapatid, ay isang manager sa isang restaurant at laging mukhang mayaman. Bakit may utang siya? Binasa ni Jose ang tala sa tabi. Nanginginig ang sulat kamay ni Maria, ngunit malinaw pa rin. Ipinahiram ni Mama ang kanyang passbook kay Tonyo para ipusta sa sabong. Natalo siya at hinahabol na ng mga pinagkakautangan niya. Umiyak si Mama at nakiusap sa akin na gamitin ang sarili kong pera para tubusin ang passbook para hindi malaman ni Jose, baka bugbugin niya si Tonyo. Napalunok si Jose, tuyo ang kanyang lalamunan. Binuklat niya ang isa pang pahina. Ika, 18 ng Hulyo, bayad sa nabanggang motor ni Tonyo, 15,900. Sabi ni Mama, kunin ko sa budget para sa pagkain. Sabihin ko raw kay Jose na tumaas ang presyo ng bilihin. Ika, 22 ng Agosto, regalo para sa boss ni Jose, 22,000. Nakalimutan ni Jose bumili, kaya ginamit ko ang sarili kong pera para makabili siya ng regalo. Habang nagbabasa si Jose, lalong tumulo ang pawis sa kanyang noo. Malamig ang kwarto, ngunit pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang oven. Ang maganda at marangyang buhay na tinatamasa ng kanyang pamilya, ang imahe ng isang perpektong pamilya na kanyang ipinagmamalaki, lahat ay itinayo sa mga lihim na pagsisikap ni Maria. Ang mga problemang pinansyal na dulot ng kanyang kapatid, ng pagiging sunod-sunuran ng kanyang ina at ng kanyang sariling kapabayaan, lahat ay tahimik na tinakpan ni Maria gamit ang perang kanyang kinita o inipon. Naalala niya kagabi, nang ihagis niya ang ATM card na may 200 piso sa mukha ni Maria. Kunin mo para sa mga maliliit mong gastusin, sabi niya. Tinawag niya itong palamunin.
Hinagis ni Jose ang notebook sa mesa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kabuuang gastusin sa bawat buwan ay palaging mas malaki kaysa sa perang ibinibigay niya. Saan nanggaling ang kakulangan? Sa mga gabing walang tulog si Maria sa pagta-translate ng mga dokumento, sa mga dagdag na trabahong hindi niya kailanman sinabi dahil takot siyang sabihin ni Jose na nakakahiya ito. Tiningnan ni Jose ang walang laman na sobre. Inaasahan niyang mag-iiwan si Maria ng isang madamdaming sulat, ngunit hindi. Walang anumang reklamo. Nag-iwan lang siya ng mga numerong malamig, tapat at malupit. Sila ay nagsasalita, sumisigaw sa kanyang mukha na siya ay isang masamang asawa, isang bulag na pinuno ng pamilya, isang katiwala. Biglang pumasok sa isip ni Jose ang salitang iyon. Kumuha siya ng katulong, ngunit marunong lang itong maglinis ng bahay. Ang babaeng ito, nilinis niya ang lahat ng dumi, ang lahat ng problema ng kanyang pamilya nang walang hinihinging kapalit. Napatingin si Jose sa huling bagay na natira, ang silver na USB. Ano ang nasa loob nito? Bakit? May mga mas malinaw bang ebidensya kaysa sa mga numerong ito? Kinuha ni Jose ang USB at naramdaman niya ang lamig nito sa kanyang mga daliri. Nag-atubili siya. Isang takot ang pumasok sa kanyang isip. Takot siyang harapin ang iba pang katotohanan. Takot siyang masira ang kanyang perpektong imahe bilang isang matagumpay na lalaki. Ngunit ang kanyang kuryosidad at nasaktang pride ay nagtulak sa kanya. Isinaksak ni Jose ang USB sa kanyang computer. Nagliwanag ang screen at lumabas ang isang folder na may pangalang para sa aking asawa, ang mga bagay na hindi kailanman sinabi ni Mama. Ang tunog ng pag-click ng mouse ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid na parang isang putok ng baril. Hindi niya alam na ang mga susunod na makikita niya ay hindi lang mga numero, kundi mga video na sisira sa kanyang natitirang tiwala at pagmamahal sa ina. Sa labas, mainit pa rin ang sikat ng araw, ngunit sa loob ni Jose, isang malaking bagyo ang nagsisimulang mamuo na nagmumula mismo sa safe na pinaniniwalaan niyang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ang orasan sa dingding ay tumutunog ng paulit-ulit, ngunit para kay Jose, ito ay parang tunog ng martilyo na pumupukpok sa kanyang tainga. Ang malamig na opisina ay biglang naging napakainit. Nakaupo si Jose sa harap ng computer, basa na ang kanyang kamay sa pawis, ngunit malamig pa rin. Sa screen, bukas ang folder na, para sa aking asawa. Ang mga bagay na hindi kailanman sinabi ni Mama. Sa loob, may 12 mga video na nakaayos ayon sa petsa kasama ang isang text file na may pamagat na ang katotohanan tungkol sa sakit ni Mama. Napalunok si Jose. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang daliri nang i-click niya ang pinakabagong video. Nakuha 3 araw na ang nakalipas. Nagsimula ang video. Medyo malabo ang kuha dahil kinunan ito ng palihim mula sa isang sulok ng kusina, ngunit sapat na para makilala ni Jose ang bida. Si Aling Martha. Nakatayo siya sa harap ng hapagkainan kung saan nakalagay ang lalagyan ng mga gamot na inihahanda ni Maria araw-araw. Sa video, tumitingin si Aling Martha sa paligid na parang isang magnanakaw kahit na bahay ito ng kanyang anak. Nang makasigurong walang nakatingin, mabilis niyang binuksan ang lalagyan ng gamot. Inilabas niya ang mga dilaw na kapsula, mga mamahaling bitamina na ipinabili pa ni Jose mula sa Amerika. Pinanood ni Jose ng may pag-asa. Ipinagmamalaki niya sa lahat na malusog ang kanyang ina dahil sa mga mamahaling gamot na binibili niya. Ngunit hindi, pumunta si Aling Martha sa lababo at itinapon ang mga mamahaling gamot sa basurahan. Walang anumang panghihinayang. Pagkatapos, kumuha siya mula sa kanyang bulsa ng isang plastik na may lamang mga itim na tableta na mukhang marumi at hindi kilala ang pinagmulan. Isinubo niya ang mga ito at uminom ng tubig. Medyo mahina ang tunog ng video, kaya nilakasan ni Jose ang volume para marinig ang boses ng kanyang ina. Ang mga gamot na ito ay nagpapainit lang ng katawan ko. Mas maganda pa itong mga halamang gamot na ito, mura na, masarap pa sa pakiramdam. Ang perang binibigay ni Jose para sa gamot, itatabi ko na lang. May 15,000 pesos na akong naipon ngayong buwan, ipapadala ko kay Tonyo para sa kanyang mga utang sa sabong. Nagulat si Jose at natabig ang baso ng tubig sa mesa. Hindi niya namalayan na nabasa na ang kanyang damit. Nawala ang kanyang pandinig. Ang kanyang ina,
Ang inang kanyang sinasamba, ang inang binigyan niya ng 5 milyong piso, ay lihim na itinatapon ang kanyang pagmamahal para sa mga murang gamot at para lang suportahan ang pagsusugal ng kanyang kapatid. Binuksan ni Jose ang iba pang mga video. Pare-pareho ang nangyayari araw-araw. Mga gamot para sa atay, para sa high blood, para sa puso, lahat ay napupunta sa basurahan. At pinapalitan ng mga kung ano-anong gamot na binibili ni Aling Martha kung saan-saan. Binuksan ni Jose ang text file na iniwan ni Maria. Ang mga salita ay maikli ngunit matalas na parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Jose, alam kong magugulat ka, pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi iniinom ni Mama ang mga gamot na binibili mo sa loob ng 2 taon. Lihim siyang gumagamit ng mga halamang gamot na may mataas na dosis ng corticosteroids para makatipid. Ang side effect ng corticosteroids ay pamamaga, kaya mukha siyang mataba at malusog. Akala mo gumagaling siya, akala mo inaalagaan ko siyang mabuti. Pinapagalitan mo pa ako kapag sinasabi kong magpatingin siya ulit sa doktor. Ang totoo, unti-unti nang nasisira ang kanyang atay at bato. Sinubukan ko siyang pigilan, sinubukan kong palitan ang mga gamot niya, pero palagi niya akong nahuhuli at minumura. Sinasabi niyang kung magsusumbong ako sa iyo, magpapakamatay siya. Wala na akong magawa. Ikaw ang anak niya, ikaw na ang bahalang magligtas sa kanya bago mahuli ang lahat. Binitiwan ni Jose ang mouse at sumandal sa upuan. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng lakas. Naalala niya ang mga hapunan kung saan palaging sinasabi ni Aling Martha, "Ang galing ng mga gamot na binili mo, anak." Gumanda ang pakiramdam ko. At siya naman, ipinagmamalaki ito at sinasabihan si Maria, "Kita mo na, ganyan talaga kapag mahal. Ikaw kasi, laging nagtitipid. Buti na lang at matalino ako." Naalala niya ang mga pagkakataong sinabi ni Maria, "Jose, parang namamaga ang mukha ni Mama. Magpa-blood test kaya tayo." At siya, iwinaksi lang ito. "Anong namamaga? Tumataba siya. Huwag kang mainggit sa biyenan mo. Ang malusog na itsura na kanyang ipinagmamalaki ay sintomas pala ng steroid poisoning." Ang pananahimik ni Maria ay hindi kahinaan, kundi ang kawalan ng pag-asa ng isang manugang na naiipit sa pagitan ng kanyang mapanlinlang na biyenan at mayabang na asawa. Hinawakan ni Jose ang kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay gumugulo sa kanyang maayos na buhok. Nahihiya siya. Isa siyang direktor, kumikita ng milyon, at ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang isang mabuting anak. Ngunit ang totoo, isa lang siyang tanga na pinapaikot ng sarili niyang ina. Ang perang kanyang kinikita, na akala niya ay nagdudulot ng kalusugan sa kanyang ina, ay unti-unti pala itong pinapatay. At ang nag-iisang taong tunay na nag-aalala sa kalusugan ng kanyang ina, ang nag-iisang taong matino sa pamilyang ito, ay ang babaeng pinalayas niya na may 200 piso sa bulsa. "Mama? Bakit?" Bulong ni Jose. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang katotohanan ay malupit. Hindi siya gaanong kamahal ni Aling Martha tulad ng inaakala niya. Mahal niya ang kanyang pera. Ginamit niya ang kanyang pagmamahal para sa sariling kapakanan, kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Ang kanyang kasakiman ay nagbulag sa kanya. Naniwala siya sa mga peking gamot para lang makapag-ipon ng pera para sa pagsusugal ng kanyang kapatid. Tiningnan ni Jose ang orasan, tanghali na. Nag-iisa si Aling Martha sa bahay. Kaninang umaga, nagreklamo siya ng sakit ng ulo at pagod, ngunit dahil may laro siya ng golf na kinansela na niya, sinabihan lang niya itong magpahinga. Isang malaking takot ang biglang bumalot sa kanya. Sa text file, may isang babala si Maria na nakasulat sa pula. Mahalagang paalala. Dahil matagal nang gumagamit si Mama ng corticosteroids, humina na ang kanyang adrenal glands. Kung bigla siyang titigil sa pag-inom ng gamot o ma-stress, maaari siyang magkaroon ng adrenal crisis at atake sa puso. Huwag mo siyang hahayaang uminom ng kung ano-anong gamot. Ngayong umaga, hindi ininom ni Aling Martha ang gamot na inihanda ni Maria dahil wala siya. At kanina sa karinderya, uminom siya ng gamot mula sa bote na kinuha niya. Ano yon? Tumayo si Jose at natumba ang upuan. Wala na siyang pakialam sa kanyang pride o sa kataksilan. Tumakbo siya palabas ng opisina na parang isang baliw. Ang hagdanan ay yumanig sa kanyang mga paa. "Mama! Mama!"
Sigaw ni Jose, ngunit tanging katahimikan ang sumagot. Isang katahimikang may dalang kamatayan. Hindi niya alam na habang siya ay natataranta sa harap ng computer, sa itaas, sa banyo, si Aling Martha ay nagsisimula ng makaramdam ng paninikip ng dibdib at ang mundo sa kanyang paligid ay unti-unting nagdidilim. Ang mga murang gamot at ang kasakiman na kanyang inipon sa loob ng maraming taon ay naniningil na, at ang presyo, kahit ang 5 milyong piso sa kanyang passbook, ay hindi sapat para bayaran ito. Ang paglubog ng araw sa ilog Chao Phraya ay parang ginto na kumakalat sa tubig. Ang mga bangka ay mabilis na dumadaan, nag-iiwan ng puting bula at maingay na tunog ng makina, ngunit mayroon ding himig ng kalayaan. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at may amoy ng mga pampalasa mula sa mga nagtitinda sa tabi ng daan. Nakaupo si Maria sa isang maliit na upuan sa isang kainan sa tabi ng dagat. Sa harap niya, hindi mamahaling pagkain, kundi isang mainit na plato ng pad thai at isang baso ng Thai milk tea. Kumuha siya ng isang subo. Ang asim ng sampalok, ang tamis ng asukal, ang lasa ng mani, at ang anghang ng sili ay kumalat sa kanyang dila. Masarap, isang simpleng sarap na 10 taon na niyang hindi natitikman. 10 taon bilang asawa ng isang mayaman, ang kanyang panlasa ay nakakulong sa mga mamahaling pagkain na gusto ng kanyang biyenan. Nagluluto siya ng masasarap na pagkain, ngunit ang lasa ay mapait, ang lasa ng pagsunod. Ngayon, sa gitna ng mga estranghero, walang nakakakilala sa kanya, walang pumupuna sa kanyang pagkain. Huminga ng malalim si Maria, at naramdaman niya ang gaan sa kanyang dibdib. Tinanggal niya ang kanyang tali sa buhok at hinayaan itong ihipan ng hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya asawa ni Jose Cruz, hindi siya manugang ni Aling Martha, kundi si Maria Santos lang, isang malayang babae na tinatamasa ang kanyang sariling buhay. Muling tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen, asawa, ang pangalan na paulit-ulit na kumikislap. Ito na ang pangalawang tawag sa loob ng 1 oras. Ngumiti si Maria, isang ngiti ng kaluwagan. Hindi niya pinatay o sinagot ang tawag. Itinabingi niya ang telepono sa mesa, hinayaan itong mag-vibrate na parang isang naghihingalong insekto. Tumawag ka lang. Bulong niya sa sarili. Tikman mo ang pakiramdam ng paghihintay na tiniis ko sa loob ng maraming taon. Samantala, sa isang mansyon sa Maynila, ang atmosfera ay hindi mapayapa, kundi parang isang kumukulong kaldero na malapit ng sumabog. Kadarating lang ni Jose sa bahay pagkatapos malaman ang katotohanan tungkol sa mga gamot. May dala siyang pagkain na binili niya sa isang restaurant. Isang buong lechon manok, isang kahon ng kanin, at iba pang mamantikang pagkain. Hindi siya marunong magluto, at sa kanyang pagkalito, naisip niyang bumili ng masarap na pagkain para suyuin ang kanyang ina, para humingi ng tawad sa hindi niya pag-alam sa kanyang ginagawa. Nakaupo si Aling Martha sa hapagkainan, mas maputla kaysa kaninang umaga. Ang gutom ay nagdulot sa kanya na makalimutan ang kanyang pagod. Nang makita niya ang lechon, nagliwanag ang kanyang mga mata. Naku, kung hindi ka pa dumating, namatay na ako sa gutom. Ang asawa mo, nawawala, at ang bahay na ito ay napakalamig, sabi ni Aling Martha habang kinakain ang isang hita ng manok. Umupo si Jose sa tapat niya. Nag-aalala, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tanungin ang kanyang ina kung bakit niya itinatapon ang mga gamot, ngunit nang makita niyang masayang kumakain ang kanyang ina, hindi siya makapagsalita. Natatakot siyang ma-shock ito at magalit o magbanta na magpapakamatay tulad ng sinabi ni Maria. Ma, dahan-dahan lang sa pagkain. Masyadong mamantika yan, hindi maganda para sa high blood mo. Paalala ni Jose. Huwag kang mag-alala, sabi ni Aling Martha. Noong araw, puro mantika ang kinakain ng mga tao, pero malulusog sila. Ang asawa mo kasi, masyadong maarte sa pagkain. Puro gulay ang pinapakain sa akin kaya ako nang hihina. Kailangan ko nito para lumakas. Inubos ni Aling Martha ang hita ng manok at kumain pa ng kanin. Ang dami ng mantika at pampalasa, kasama ang biglaang pagkawala ng corticosteroids sa kanyang katawan, ay nagsimulang magdulot ng isang malaking problema sa loob ng kanyang matandang katawan. Biglang, binitiwan ni Aling Martha ang kanyang kubyertos. Namula ang kanyang mukha at pinagpawisan siya ng husto. Bakit biglang uminit?
sabi ni Aling Martha, hinahawakan ang kanyang ulo. Nagulat si Jose. Ma, anong nangyayari? Saan masakit? Ang sakit ng ulo ko. Parang may pumupukpok. Nagsimulang mautal si Aling Martha. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at naging mabilis ang kanyang paghinga. Ang bilis ng tibok ng puso ko, Jose. Nahihilo ako. Nataranta si Jose. Nilapitan niya ang kanyang ina. Ang katawan ni Aling Martha ay mainit, ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay malamig at nanginginig. Ito ang mga sintomas ng adrenal crisis at hypertensive crisis na binanggit ni Maria. Gamot! Nasaan ang gamot? Sigaw ni Jose. Tumingin siya sa paligid. Pumunta siya sa cabinet ng mga gamot. Binuksan ito, ngunit nagkalat ang mga bote ng gamot. Hindi niya alam kung alin ang para sa high blood at alin ang para sa puso. Diyos ko, alin dito? Sigaw ni Jose sa desperasyon. Karaniwan, kapag nagrereklamo ang kanyang ina, alam agad ni Maria kung anong gamot ang ibibigay. Maayos na nakaayos ang mga gamot. May mga label, ngunit hindi niya kailanman pinansin ang cabinet na iyon. Para sa kanya, trabaho iyon ng isang babae. Jose, hindi ako makahinga. Mahinang sabi ni Aling Martha. Lumingon si Jose at nakita niyang nakasubsob na ang kanyang ina sa mesa na tabig ang isang mangkok ng sausawan. Ma, sandali. Tatawag ako ng ambulansya. Tatawagan ko si Maria. Kinuha ni Jose ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinawagan niya si Maria, ngunit walang sumasagot. Nagmura siya at inihagis ang telepono sa sofa. Pagkatapos ay tinawagan niya ang 911. Hello, ambulansya. Pumunta kayo sa Subdivision X. Ang nanay ko hinimatay, high blood, hindi ko alam. Bilisan nyo. Pagkababa ng telepono, niyakap niya ang kanyang ina. Si Aling Martha ay nawalan na ng malay. Ang nakakatakot na eksenang ito ay iba sa mga pagkakataong nagkukunwari siyang may sakit para pahirapan ang kanyang manugang. Totoo na ito, ang kamatayan ay nasa pintuan na, naghihintay. Kinuha ni Jose mula sa bulsa ng kanyang ina ang plastik ng mga itim na tableta. Akma niya itong ipapainom. Ngunit naalala niya ang babala ni Maria tungkol sa lason dito. Kung ipapainom niya ito, baka lalong lumala. Kung hindi, nasa panganib ang kanyang ina. Ang kanyang kawalan ng kaalaman sa medisina ay nagdulot sa kanya ng paralisis. Mayroon siyang 5 milyong piso sa safe, may mamahaling kotse sa labas, ngunit ngayon wala siyang magawa para pigilan ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Sa labas, dumilim ang kalangitan, at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang hangin ay sumisipol na parang isang paniningil ng tadhana. Samantala, sa Bangkok, Thailand, katatapos lang kumain ni Maria. Naglakad-lakad siya sa tabi ng dagat. Ang mga ilaw ng siyudad ay nagniningning sa tubig. Hindi niya alam o marahil ay nararamdaman niya na sa bahay ang bagyong kanyang iniwan ay nagsisimula ng wasakin ang pekeng kapayapaan ng pamilya Cruz. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay bumasag sa katahimikan ng Marangyang Subdivision. Ang mga pulang ilaw ay kumikislap sa mga pader ng sala na lumilikha ng isang nakakatakot na tanawin. Ang mga medical staff ay mabilis na pumasok sa bahay. Agad nilang nilapitan si Aling Martha na nakahiga na sa sofa, halos hindi na humihinga at ang kanyang balat ay kulay abo na. Gaano na siya katagal walang malay? Mayroon ba siyang mga sakit noon? Tanong ng isang batang doktor habang kinakabitan ng oxygen monitor si Aling Martha. Nakatayo si Jose sa tabi, hindi alam ang gagawin. Ang simpleng tanong na iyon ay naging isang mahirap na problema para sa kanya. Ang nanay ko, may high blood siya. O baka low blood, sabi ni Jose, pinagpapawisan. Katatapos lang niyang kumain ng lechon, tapos sumakit ang ulo niya. High blood o low blood? Kailangan mong maging tiyak, sabi ng doktor. May diabetes ba siya o sakit sa puso? Allergy ba siya sa anumang gamot? Hindi makasagot si Jose. Sa loob ng maraming taon, si Maria ang laging nag-aasikaso sa mga check-up ng kanyang ina. Si Maria ang nakikinig at nagsusulat ng mga paalala ng doktor. Si Jose, ang tanging ginagawa ay magbayad. Inakala niyang sapat na ang kanyang pera para sa lahat. Hindi ko matandaan, sabi ni Jose, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang asawa ko, nasa kanya ang lahat ng papeles. Diyos ko,
Hindi mo alam ang sakit ng sarili mong ina? Napailing ang doktor at inutusan ang isang nurse. Mabilis ang pulso, mababa ang blood pressure, posibleng adrenal crisis o food poisoning. Ihanda ang adrenaline at dalhin siya sa ambulansya. Mabilis na isinakay si Aling Martha sa stretcher. Tumakbo si Jose para sumunod, ngunit naalala niya na kailangan ng doktor ang medical records. Sandali, kukunin ko lang ang mga papeles, sabi ni Jose at tumakbo papasok sa kanilang silid. Binuksan niya ang lahat ng aparador at drawer, nagkalat ang mga damit, libro at iba pang gamit. Nasaan na yon? Ang asul na folder. Nasaan na? Sigaw ni Jose sa desperasyon. Naalala niya na laging dala ni Maria ang isang asul na folder kapag pumupunta sila sa ospital. Ngunit nasaan na ito ngayon? Sa aparador? Sa safe? O sa kusina? Nadampian ng kanyang kamay ang 5 milyong pisong passbook na kinuha niya kahapon. Ang pulang passbook na may nakasulat na 5 milyong piso. Ngunit ngayon, ang 5 milyong iyon ay hindi makapagsabi sa kanya kung anong blood type ng kanyang ina. Ang 5 milyong iyon ay hindi makapagsabi sa kanya kung alergi ba ito sa penicillin o aspirin. Isa lang itong walang kwentang papel. Inihagis ni Jose ang passbook sa sahig at nagpatuloy sa paghahanap. Nakita niya ang bill ng kuryente, ang warranty ng ref, ang mga tiket sa eroplano, ngunit hindi ang kailangan niya, ang medical record ng kanyang ina. "Sir, aalis na kami. Sasama ka ba o susunod ka na lang?" Sigaw ng isang nurse mula sa labas. "Susunod na ako." Sumuko na si Jose. Kinuha niya ang kanyang wallet at susi ng kotse at tumakbo palabas ng bahay, iniwan ang magulong silid na parang isang larangan ng digmaan ng kanyang kapabayaan. Sa emergency room ng isang international hospital, nakaupo si Jose sa isang malamig na upuan, hawak ang kanyang ulo at nakatitig sa saradong pinto. Ang amoy ng alkohol ay nakakasuka. Lumabas ang isang doktor, mukhang seryoso. Tumayo si Jose na parang isang spring. "Doc, kumusta ang nanay ko? May pera ako. Gamitin niyo ang pinakamahusay na gamot, kahit gaano kamahal. Babayaran ko lahat." Inilabas ni Jose ang kanyang black card. Tiningnan ng doktor ang card, pagkatapos ay si Jose na may halo ng awa at paninisi. "Kalma lang, hindi pera ang problema ngayon," sabi ng doktor. "Nasa kritikal na kondisyon ang pasyente. Adrenal crisis dahil sa matagal na paggamit ng corticosteroids kasama ng hypertensive crisis na nagdulot ng mild stroke. Sinusubukan naming kontrolin." "Pero, paggamit ng corticosteroids?" Ulit ni Jose. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga salita ni Maria ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Totoo, lahat ay totoo. Oo, siguradong uminom siya ng mga hindi kilalang gamot sa loob ng mahabang panahon, sabi ng doktor. Ngayon, kailangan kong malaman kung anong gamot ang iniinom niya, ang pangalan, ang dosis, at kung allergy ba siya sa contrast dye. Kailangan namin siyang i-CT scan agad. Pero kung hindi namin alam ang kanyang allergy history, maaaring mamatay siya sa anaphylactic shock. Natigilan si Jose. Mapait ang kanyang panlasa. "Hindi ko alam," bulong ni Jose. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang 45 taong gulang na businessman, ngayon ay nakatayo sa harap ng doktor na parang isang batang nagkamali, ignorante at walang magawa. Ikaw ang nag-iisang anak niya, pero hindi mo alam kung anong gamot ang iniinom niya? Kumunot ang noo ng doktor. Hindi maitago ang kanyang pagkadismaya. "Tawagan mo ang ibang kamag-anak. Bilisan mo, bawat minutong lumilipas, nababawasan ang tsansa ng nanay mong mabuhay." Nanginginig na kinuha ni Jose ang kanyang telepono. Libo-libo ang contacts niya, mga kliyente, empleyado at mga babae. Ngunit walang nakakaalam ng sagot sa tanong na ito. Isang tao lang ang nakakaalam. Si Maria. Tiningnan ni Jose ang pangalan ng kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang daliri, hindi niya kayang pindutin. Kakapalayas niya lang sa kanya, kakainsulto niya lang, at binigyan niya lang ng 200 piso. Ngunit ang tunog ng monitor mula sa emergency room ay parang isang countdown ng kamatayan. Wala nang ibang pagpipilian si Jose. Ang kanyang kayabangan at pride ay nawala sa harap ng takot na mawala ang kanyang ina. Ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata at pinindot ang call button. "Please, please, sagutin mo Maria. Patawarin mo ako,"
bulong ni Jose, nagsisimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Nagriring ang telepono sa kabilang linya. 1, 2, 3. Bawat tunog ay parang isang lubid na humihigpit sa kanyang leeg. Alam niya na sa isang malayong lugar, tinitingnan ni Maria ang kanyang telepono at ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay wala sa kamay ng doktor, wala sa 5 milyong piso, kundi nasa kamay ng babaeng minsan niyang minamaliit bilang palamunin. 11:00 ng gabi sa Bangkok, Thailand. Nakaupo si Maria sa balcony ng kanyang hotel sa ika-20 palapag, nakatingin sa nagniningning na syudad sa ibaba. Ang hangin ay malakas, dala ang amoy ng ulan na katatapos lang. Hawak niya ang isang baso ng malamig na puting alak. Hindi niya ito iniinom. Hinahawakan lang niya para maramdaman ang lamig at manatiling gising. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa. Ang screen ay nagliliwanag sa dilim. 4.2 na tawag mula sa kanyang asawa. Tiningnan ni Maria ang pangalan. Kalmado na ang kanyang puso. Hinihintay niya ang sandaling ito. Alam niyang darating ito, hindi niya lang inasahan na ganito kabilis at kalala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baso, huminga ng malalim at sinagot ang tawag. Hello! Ang boses ni Maria ay kalmado at mahina, kabaligtaran ng maingay at nakakatakot na tunog sa kabilang linya. Maria, nasaan ka? Umuwi ka na, ngayon na! Malapit nang mamatay si Mama! Sigaw ni Jose sa telepono. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, kasabay ng tunog ng mga sirena at mga taong nagtatakbuhan. Nanatiling nakaupo si Maria, nakatingin sa malayo. Nasa Bangkok, Thailand ako. Hindi ako makakauwi agad. Ano? Bangkok, Thailand? Natigilan si Jose at sumigaw ng mas malakas. Baliw ka ba? Nasa emergency room si Mama, sabi ng doktor. May adrenal crisis at stroke siya. Kailangan nila ang medical records niya. Tinatanong nila kung anong gamot ang iniinom niya. Saan mo itinago ang mga papeles na yan? Hinalughog ko na ang buong bahay, hindi ko makita. Ngumiti si Maria, isang mapait na ngiti. Kahit sa bingit ng kamatayan, tinatawag pa rin niyang mga papeles na yan ang mga bagay na kanyang iningatan. Kalma ka lang, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo na tumama sa mukha ni Jose. Kung magpapanik ka, paano mo maililigtas si Mama? Paano ako kakalma? Malapit nang mamatay ang nanay ko. Tao ka ba, Maria? Sabihin mo na, nasaan ang mga papeles? Umiiyak na si Jose. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata. Ayaw niyang maging kontrabida, ngunit kailangan niyang maranasan ni Jose ang kawalan ng pag-asa na kanyang tiniis sa loob ng maraming taon. Naaalala mo ba ang cabinet na gawa sa kahoy sa ating prayer room? Tanong ni Maria. Aling cabinet? Ang cabinet para sa mga gamit pang dasal. Sa pinakailalim na drawer, sa kanan, may isang sikretong compartment. Nandoon ang lahat ng medical records ni Mama sa loob ng 10 taon. Itinago ko doon dahil palagi niyang itinatapon kapag nakikita niya. Natahimik ang kabilang linya. Hindi makapaniwala si Jose. Ang pinakasagradong lugar sa kanilang bahay, ang lugar na nilalagyan niya lang ng insenso at pagkatapos ay tatalikuran, ay ang lugar pala kung saan itinago ng kanyang asawa ang kaligtasan ng kanyang ina. At isa pa, nagpatuloy si Maria, ang kanyang boses ay naging mas matalas. Tinanong ka ng doktor kung anong gamot ang iniinom ni Mama. Di ba? Kumuha ka ng papel at ballpen o i-loudspeaker mo para marinig ng doktor. Sige. Sige. Sabihin mo na. Mabilis na sagot ni Jose. Hindi niya iniinom ang mga bitamina na binili mo. Ang iniinom niya ay isang hindi kilalang gamot na may mataas na dosis ng dexamethasone. 6 na buwan na niya itong iniinom. Dexamethasone? Ulit ni Jose. Oo, yan yung gamot na ipinakita ko sa'yo 3 buwan na ang nakalipas. Sinabi ko sa'yo na lason ang iniinom ni Mama. Ano ang sinabi mo noon? Naaalala mo ba? Huminto si Maria. Sinabi mo na kung gumaganda ang pakiramdam ni Mama. Ayos lang. Huwag daw akong makialam. Itinapon mo ang kahon ng gamot sa harap ko. Bawat salita ni Maria ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa dibdib ni Jose. Naalala niya. Totoo. Masaya siya noon dahil nakakuha siya ng malaking kontrata kaya binaliwala niya ang sinabi ng kanyang asawa. Ngayon, naniniwala ka na ba? Tanong ni Maria.
Ang kanyang boses ay pagod na. Sabihin mo sa doktor na ang pasyente ay may chronic steroid poisoning at allergy siya sa contrast dye na may iodine. Huwag siyang ICT scan na may contrast dye nang walang panlaban sa shock. Naaalala mo ba? Natigilan si Jose sa gitna ng abalang ospital. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang mga teknikal na impormasyong iyon, ang mga mahahabang pangalan ng gamot, kabisado ni Maria. Mas kilala niya ang katawan ng kanyang ina kaysa sa ina mismo. At paano niya ito tinrato? Maria, sabi ni Jose, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Patawarin mo ako, mali ako. Umuwi ka na, please. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin, putol ni Maria. Ang buhay ni Mama ay nasa kamay na ng mga doktor at ng iyong katapatan. Ang 5 milyong piso mo, gamitin mo para sa mga bayarin sa ospital. Ako, pagod na ako. Teka Maria, huwag mong ibaba. Natatakot ako, sigaw ni Jose, ngunit isang mahabang tuot lang ang kanyang narinig. Ibinaba na ni Maria ang telepono. Sa Bangkok, Thailand, ibinaba ni Maria ang telepono. Hindi siya masaya, kundi isang malaking kalungkutan ang bumalot sa kanya. Iniligtas niya ang kanyang biyenan, ngunit sinira niya na rin ang huling pag-asa ni Jose na babalik pa siya. Samantala, sa ospital, naiwang mag-isa si Jose. Tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Tumakbo siya sa opisina ng doktor, paulit-ulit na binabanggit ang mga pangalan ng gamot na sinabi ng kanyang asawa na parang isang batang nagsasaulo ng isang aralin tungkol sa pag-aalaga, sa halaga ng isang asawa, isang aralin na kailangan niyang bayaran ng buhay ng kanyang ina. Ang 200 pisong ibinigay niya kay Maria, ngayon ay handa niyang ipagpalit ang lahat ng kanyang yaman para lang makasama siya at marinig ang mga salitang, "Huwag kang mag-alala, andito ako." Ngunit huli na. Tanging ang mga puting pader ng ospital ang nasa paligid niya. 3:00 ng umaga, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor. Pagod na pagod. Tumayo si Jose, halos matumba. Hinawakan niya ang damit ng doktor, nagmamakaawa. "Dok, kumusta ang nanay ko?" Tiningnan siya ng doktor at napabuntong hininga. "Swerte ka, nalagpasan na niya ang panganib. Salamat sa impormasyon tungkol sa gamot at allergy. Kung nahuli tayo ng 15 minuto, baka hindi na namin siya naisalba." Gumaan ang pakiramdam ni Jose. Ngunit ang sumunod na sinabi ng doktor ay isa pang mabigat na pasanin. Pero dahil sa stroke at adrenal failure, mapaparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Mahihirapan siyang gumalaw at magsalita. Mula ngayon, kailangan niya ng 24,007 na pag-aalaga, ang pagkain, paglilinis at physical therapy ay magiging napakahirap at mangangailangan ng matinding pasensya. Ihanda mo ang sarili mo. Tinapik ng doktor ang balikat ni Jose at umalis. Naiwan si Jose na tulala. Paralisado, kailangan ng 24,000 sheten na pag-aalaga. Naalala niya ang kanyang ina na laging nakaayos, na laging sumisigaw sa kanyang manugang. Ngayon, hihiga na lang siya sa kama. Kinilabutan si Jose. May pera siya, oo, may 5 milyon siya. Pwede siyang kumuha ng nurse at caregiver. Pero mayroon bang mag-aalaga sa isang masungit na matanda ng may tunay na malasakit tulad ni Maria? Mayroon bang magpupuyat para masahihin ang masakit na binti ng kanyang ina nang walang reklamo? Kinuha ni Jose ang kanyang telepono at binasa ang huling bahagi ng text file ni Maria. "Jose, kapag nabasa mo ito, marahil ay nasa malayo na ako kung saan walang sumisigaw at walang mga pagkaing may kasamang luha. Sa loob ng 15 taon, inakala mong binigyan mo ako ng buhay. Akala mo, ang 5 milyong ibinigay mo sa iyong ina ay isang malaking bagay. Akala mo, ang 200 pisong ibinigay mo sa akin ay isang malaking pabor. Ginamit mo ang pera para bilhin ang aking pagsunod at ang aking dignidad. Pero Jose, marami kang ang pera, pero nabili ba nito ang kalusugan ng iyong ina? Nabili ba nito ang kapayapaan sa iyong sariling tahanan? Ang pera ay makakakuha ng katulong, pero hindi ng isang asawang nagmamahal sa kanyang pamilya nang higit pa sa kanyang buhay. Umalis ako hindi dahil sa galit, kundi para bigyan ka ng pagkakataong matuto. Gamitin mo ang 5 milyong iyon. Gamitin mo ang iyong galing sa negosyo para alagaan ang iyong ina, para matuto kang maging isang tunay na anak
at hindi isang taong ginagamit ang pera para ipasa ang kanyang responsibilidad sa iba. Paalam. Sana maging matatag ka. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Jose. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Umiyak siya. Hindi isang iyak ng isang bata, kundi isang iyak ng isang lalaking ngayon lang na pagtanto na nawala na sa kanya ang lahat sa gitna ng kanyang kayamanan. Ang 5 milyong piso ngayon ay mapait at walang kwenta. Hindi nito kayang magluto ng lugaw para sa kanya, hindi nito kayang paalalahanan siyang uminom ng gamot, at lalong hindi nito kayang akuin ang mabigat na responsibilidad na naghihintay sa kanya. Naalala niya ang reaksyon ni Maria kagabi nang tanggapin nito ang 200 piso at magpasalamat. Akala niya, siya ang nagwagi. Ngayon, naintindihan niya na tiningnan siya ni Maria hindi ng takot, kundi ng awa. Naawa siya sa isang lalaking tanga na yumayakap sa pera habang pinapakawalan ang pinakamahalagang yaman ng kanyang buhay. Maria, mali ako. Mali talaga ako. Bulong ni Jose sa tahimik na ospital. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na sanay pumirma ng mga kontrata at humawak ng baso ng alak, ngunit hindi marunong humanap ng isang tableta para sa kanyang ina. Gumuho ang kanyang pagkalalaki, nawala ang kanyang kayabangan. Ngayon, sa harap ng saradong pinto ng silid ng kanyang ina at sa isang madilim na hinaharap, naintindihan na niya ang halaga ng kanyang kapabayaan. Gusto niyang kumain ng luto ni Maria. Gusto niyang makita ang kanyang payat na anino sa bahay. Gusto niyang marinig ang kanyang mga sermon, ngunit huli na ang lahat. Ang puwang sa kanyang tabi ay hindi na mapupunan kahit ng pera. Sa labas ng bintana, nagsimula ng lumiwanag. Isang bagong araw ang nagsimula. Ngunit para kay Jose, ito ang simula ng isang mahaba at malungkot na paglalakbay ng pagsisisi. Isang linggo pagkatapos ng bagyo, ang mansyon ng pamilya Cruz ay napakatahimik. Wala nang maingay na tawanan ni Aling Martha, wala nang sigaw ni Jose. Ang katahimikan ngayon ay may kulay ng pagsisisi. Sa isang silid sa unang palapag, na dating bodega, ngayon ay isang silid para sa may sakit, amoy gamot at langis. Nakaupo si Jose sa gilid ng kama, hawak ang isang mangkok ng lugaw. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mahaba na ang kanyang balbas, at gusot ang kanyang damit. Patunay na ilang gabi na siyang hindi natutulog ng maayos. Nakahiga si Aling Martha, paralisado ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mukha na dati puno ng kolorete, ngayon ay kulay abo at tabingi dahil sa stroke. Ang kanyang mga mata, ang tanging gumagalaw, ay nakatingin sa kanyang anak na may takot at pagmamakaawa. Ma, kain na, isang subo na lang, sabi ni Jose. Sinubukan ni Aling Martha na ibuka ang kanyang bibig, ngunit tumulo ang lugaw sa kanyang damit. Mabilis na pinunasan ni Jose. Kahit hindi pa siya sanay, mas pasensyoso na siya ngayon. Wala na siyang mauutusan, wala nang tatanggap ng kanyang pera. Kailangan niyang gawin ang lahat, magpalit ng diaper, magpunas, at magpakain. Ang 5 milyong piso sa safe ay nabawasan na para sa mga bayarin sa ospital, ngunit ang natira ay hindi kayang akuin ang kanyang responsibilidad. Tumunog ang doorbell, at kinabahan si Jose. Ibinaba niya ang mangkok ng lugaw, inayos ang kumot ng kanyang ina, at lumabas para buksan ang pinto. Bumukas ang pinto, at sa gitna ng liwanag ng araw, nakatayo si Maria. Natigilan si Jose. Isang linggo lang silang hindi nagkita, ngunit ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang dating Maria na kanyang kilala. Nakasuot si Maria ng isang simpleng bestida, maikli na ang kanyang buhok at may bahagyang kolorete sa mukha na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Wala siyang mamahaling alahas. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas nagniningning kaysa sa anumang diamante. Umuwi ka na, sabi ni Jose, nanginginig. Sa isang sandali, umasa siyang bumalik siya para manatili. Ngunit ngumiti lang si Maria, isang formal na ngiti. Hello, pumunta ako para ayusin ang mga papeles at bisitahin si Aling Martha. Hindi na niya tinawag si Jose na asawa o si Aling Martha na mama. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga tawagan ay isang malawak na karagatan na alam ni Jose na hindi na niya kayang tawirin. Pumasok si Maria sa bahay, dumaan sa sala kung saan nangyari ang kanilang huling hapunan.
Dumiretso siya sa silid ni Aling Martha. Nang makita siya, sinubukan ni Aling Martha na magsalita at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Luha ng hiya at pagsisisi. Naalala niya ang mga araw na pinahirapan niya si Maria, ang mga gamot na kanyang itinapon. Ngayon, naintindihan na niya ang halaga ng kanyang kasakiman. Umupo si Maria sa tabi ng kama. Hindi siya nanisi o nang insulto. Kinuha niya ang isang tissue at pinunasan ang luha ni Aling Martha. "Huwag po kayong umiyak. Masama po yan sa inyo," sabi ni Maria. "Kumain po kayo ng maayos at mag-physical therapy. Marunong na po si Jose na mag-alaga sa inyo. Kailangan niyo pong lumakas para matamasa ang pag-aalaga ng inyong anak." Sinubukan ni Aling Martha na hawakan ang kamay ni Maria, ngunit umiwas si Maria, pinatawad na niya, ngunit hindi niya nakalimutan. Ang kanyang kabaitan ngayon ay awa na lang para sa isang taong may sakit, hindi na pagmamahal ng isang pamilya. Tumayo si Maria at hinarap si Jose. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang papel na may pirma na niya. "Divorce paper, pinirmahan ko na. Pirmahan mo na rin at isumite sa korte. Wala akong habol sa anumang ari-arian. Ang bahay na ito, ang mga sasakyan, at ang 5 milyong piso, sa'yo na lahat yan para kay Aling Martha." Kinuha ni Jose ang papel, nanginginig. Tiningnan niya si Maria, pagkatapos ay ang kanyang ina na nakahiga. Ang pagsisisi ay sumikip sa kanyang dibdib. Gusto niyang lumuhod, magmakaawa, sabihing mahal niya siya at kailangan niya siya. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Maria, naintindihan niyang wala na siyang karapatan. Ang isang lalaking ginagamit ang pera para sukatin ang pagkatao ay maiiwan lang na may pera. Ang pagpipilit ngayon ay lalo lang siyang magmumukhang kaawa-awa. Kinuha ni Jose ang ballpen at pinirmahan ang papel. Ang kanyang sulat ay nanginginig na parang pumipirma siya sa isang sentensya ng habambuhay na kalungkutan. "Pinirmahan ko na," sabi ni Jose. "Salamat sa hindi mo paghabol sa mga ari-arian. Salamat sa lahat." Kinuha ni Maria ang papel at inilagay sa kanyang bag. Huling tiningnan niya ang bahay, kung saan inilibing ang 15 taon ng kanyang kabataan, kung saan siya umiyak gabi-gabi, kung saan siya naniwala na ang kanyang sakripisyo ay masusuklian. Ngayon, umaalis siyang walang material na yaman, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mas mayaman kaysa dati. Mayroon siyang kalayaan. "Aalis na ako. Mag-ingat ka." Tumalikod si Maria at naglakad. Hinabol siya ni Jose hanggang sa gate. "Maria," tawag niya. Huminto si Maria ngunit hindi lumingon. "Mali ako," sabi ni Jose. Tumutulo ang luha. "Mali talaga ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pagpapahalaga sa iyo." Nanginginig ang mga balikat ni Maria. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. "Sana maging mapayapa ka," bulong niya sa sarili at nagpatuloy sa paglakad. Pumara siya ng isang taxi at umandar ito palayo sa marangyang bahay, palayo sa isang buhay na puno ng sakit, patungo sa isang bagong simula kung saan siya ay mabubuhay para sa kanyang sarili, masaya at may dignidad. Naiwan si Jose sa gate, nakatingin sa papalayong taxi. Tumingin siya sa kanyang malaking bahay. Sa loob, isang matandang may sakit at isang mahabang hinaharap ang naghihintay sa kanya. Mayroon siyang 5 milyon, ngunit nawala sa kanya ang lahat ng pinakamahalaga. Ito ang kanyang paggising, isang masakit ngunit kinakailangang paggising para matuto siyang maging isang tunay na tao. Mga kababayan, dito nagtatapos ang kwento ni Maria at Jose, ngunit ang aral nito ay mananatili sa ating mga puso. Madalas nating sabihin, huwag mong hanapin kapag wala na. Nagkaroon si Jose ng isang mabuting asawa, ngunit hinayaan niyang bulagin siya ng kasakiman at kayabangan. At nang mapagtanto niya ang halaga ng kanyang asawa, huli na ang lahat. Ang 5 milyong piso o ang 200 piso, sa huli ay mga material na bagay lang. Ang nagpapasya sa kaligayahan ng isang pamilya ay hindi kung sino ang mas maraming pera, kundi kung sino ang mas nagpapahalaga at nakakaintindi sa isa't isa. At sa pamamagitan ng kwentong ito, nais naming iparating sa mga kababaihan na ang sakripisyo ay isang magandang katangian, ngunit huwag magsakripisyo ng bulag hanggang sa mawala ang inyong sarili. Huwag hayaang sukatin kayo ng sinuman gamit ang pera.
Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang kalimutan ang sakit, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na bitawan ang mga bagay na hindi na karapat-dapat at ngumiti habang nagpapatuloy. Mabuhay na parang isang bulaklak na nagkakalat ng bango, may tumitingin man o wala, dahil ang tungkulin ng bulaklak ay mamukadkad ng buong ganda sa ilalim ng araw. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para magkaroon kami ng inspirasyon na magbahagi pa ng mas maraming magagandang kwento. Paalam at hanggang sa muli.